Iniisip ko pa rin kung bakit ganon. 3 taon na po kasi ang nakalipas pero yung puppy love ko ay love ko pa rin siya hanggang ngayon. Tawagin na lang natin siyang Tweety. Grade 7 daw noon si Tweety nang may isa siyang nakasalubong na batang lalaki sa palengke. Parang K-drama daw po ang datingan dahil tumigil daw po ang pag-ikot ng mundo ni Tweety. Bigla raw pong parang nag-slow-mo ang mga tao. At may napansin daw siyang isang bola na papalapit sa kanya kaya sinipa niya daw po ito papunta sa kanyang crush. Natawagin na lang nating Casper. Naramdaman daw ni Tweety na na-love at first sight siya kay Casper. Ang akala niya daw noon ay hindi na silang magkikita muli pero nung unang pagpasok niya daw ng eskwelahan ay nagkasabay daw sila ulit sa kalsada. At then, boom! In love si ate girl. Nalaman niya rin daw kung anong tunay na pangalan ni Casper at medyo may pagka-detective daw po siya kaya nahanap niya ito sa Facebook. Grade 6 lang daw noon si Casper kaya lagi daw siyang pumupunta sa lugar ng mga elementary kahit grade 7 na daw siya noon. Lumipas daw po ang 1 taon ay parehas na silang high school kaya magkalapit na daw po ang kanilang room. Si Tweety daw kasi ay may pagka-boyish at karamihan daw ng kanyang mga kaibigan ay lalaki na magugulo. Hindi raw po siya yung tipo ng babae na mahinhin. Pero hindi niya daw alam kung bakit pag nakikita niya si Casper ay para siyang nanginginig na para bang hihimatayin. Hilig pa naman daw ng kanyang mga kaibigan na hilahin siya tuwing break time para itulak dito kay Casper. At bigla na lang daw siyang magiging pabebe dahil alam naman daw ng lahat na crush niya si Casper. At nung nag-grade 9 na daw po si Tweety ay nagka-chat daw po sila ni Casper. Sabay na daw po sila palaging pumapasok at sabay na ring umuwi kaya super kilig daw po itong si Tweety. Isang beses daw po no na weekend ay bigla daw pong nagkasakit si Casper. Pinapunta daw po siya sa bahay nila Casper dahil wala daw pong ibang bibili ng gamot para sa kanya. Pumunta naman daw si Tweety kahit wala siyang dalang gamot dahil wala naman daw siyang pambili nung panahon na yun. Pero pagdating niya daw sa bahay nila Casper ay nandoon daw ang kanyang mama, lola at mga kapatid. Para daw po siyang nabudol at pinakilala daw siya sa mama ni Casper hindi naman bilang girlfriend kundi love. May konting interview daw po ang mama ni Casper sa kanya at yun daw po ang araw ng first kiss nila sa noo. Sobrang kilig daw po talaga ni Tweety at masayang masaya daw po siyang umuwi ng bahay nila kahit tumakas lang siya. Pag uwi daw po ni Tweety ay sinabihan daw siya ni Casper ng I love you at wag ka nang mag-isip bata dahil nagugustuhan na kita. Ilang buwan din daw po silang palaging magka-chat at halos araw-araw na daw silang sabay kumain kapag break time. Pero isang araw na lang daw si Casper po ay bigla na lang nagkaroon ng girlfriend. At yung naging girlfriend niya ay isang sikat na babae sa eskwelahan nila na sobrang kabaligtaran daw ni Tweety. Dahil siya daw po yung dalaga ng mag-isip at sobrang ganda rin. Minsan daw ay nakikita ni Tweety yung story ni Casper na magkasama sila ng kanyang girlfriend. Ang pinakamasakit pa raw po doon ay palagi silang magkausap simula sa good morning hanggang sa good night. Isang beses daw po ay hindi na napigilan ni Tweety na umiyak dahil nakita niya daw po sila na sabay umuwi. At bigla na lang daw pong nag-chat sa kanya si Casper na break na daw sila ng kanyang girlfriend kaya pwede na daw po silang mag-chat ulit. In love daw po si Tweety nang biglang magkabalikan si Casper at ang kanyang ex-girlfriend. Pagkatapos daw po nun ay hindi na naman daw siya kinakausap ni Casper kaya umiiyak na lang daw siya palagi. Hanggang sa nagkaroon na naman daw po ng ibang girlfriend etong si Casper. At palaging ganun daw ang ginagawa sa kanya pero nasasanay naman daw siya dahil wala namang sila. Wala naman daw kasi siyang karapatang magalit at higit sa lahat siya po ay marupok. Pumapayag daw ng paulit-ulit si Tweety na maging rebound o pampawala ng sakit sa breakup ng mga nagiging girlfriend ni Casper. Nung panahon daw po ng pandemic taong 2020 ay palagi daw po silang magka-video call at laging naglalaro ng ML. Ito naman daw po yung panahon na nagkaroon na naman siya ng bagong girlfriend pero this time daw po na feel ni Tweety na seryoso na talaga si Casper. Sumuko na daw po talaga si Tweety pero isang chat lang daw po ni Casper ay parang automatic siyang nagre-reply. At isang gabi daw na magdamag silang magkausap ni Casper ay sinabi niya na break na sila ng kanyang girlfriend. Pero kinaumagahan lang daw ay may na-receive na chat etong si Tweety galing sa girlfriend ni Casper. At sinabihan daw siya na i-unfriend mo na si Casper. Sumunod naman daw po si Tweety kaya in-unfriend niya na si Casper pero paglipas lang daw po ng ilang buwan ay nag-add na naman daw siya kaya wag na tayong magulat dahil inaccept niya ulit. Ang akala daw kasi ni Tweety ay naka-move on na siya dito kay Casper dahil meron na daw po siyang ibang nakakausap na boylet. Pero kahit friend na daw sila sa Facebook ay hindi naman daw nagchat-chat sa kanya si Casper. Kaya lang nakikita niya daw po lahat ng post ni Casper tungkol sa kanya at sa kanyang girlfriend kaya nasasaktan daw po si Tweety. Kaya ang ginawa daw po ni Tweety ay binlock niya na lang daw yung Facebook ni Casper. Wala na daw talaga silang communication pero ang balita niya daw kay Casper ay sila pa rin ang kanyang girlfriend. Hindi na po ako umaasa na may chance pa kami pero kahit ganon never po akong na-in-love o nagka-crush sa ibang lalaki. Ang linyahan ko po kasi ay kung hindi siya, wag na lang. Hanggang ngayon po hindi pa rin ako nagkaka-boyfriend, parang siya lang kasi talaga ang gusto ko. Bakit po kaya ganon? Sabi po ng iba puppy love lang daw yon pero hanggang ngayon siya pa rin
rin walang ibang nakakatalo sa feelings ko para sa kanya. Madami na pong nanligaw sa akin pero X talaga at hindi ko naman ikakaila na gwapo talaga si Casper. Hindi naman siya mabait, marami rin siyang red flags at masungit din siya. Kaya iniisip ko kung bakit ganun pa rin, bakit hindi ko siya makalimutan pagkatapos ng 3 taon. Yung puppy love lang daw pero hanggang ngayon lagi ko pa rin siyang iniisip. Hanggang dito na lang Ate Charis. Siguro talagang genuine yung feelings mo para kay Casper. Ituring mo na lang yung blessing in disguise kasi parang ang daming red flags ni Casper. Hindi kasi natin maiiwasan minsan na isipin na akala natin sila na pero malalaman lang natin yung tunay na dahilan pag dumating na talaga yung tamang tao para sa atin. Tapos doon natin marirealize na ay kaya pala hindi siya dahil ito pala yung para sa akin. At para sa mga gusto sumulat upang ipakwento ang kanilang pinagdaanan, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw, bongga. Kaya graduate ka na, Princess Cabeza, Jessalu Esteban Dalasa, Merily Ombrosa at Erika, La Chica Darlene. Kaya yun lang, like share para alam mo kung anong alam namin bukas. Bye-bye!